Maingat na inunat ni Liza ang nakatuping bahaging resibo, itinapat ang mga sulok nito ng may pag-iingat, binutasan at saka ipinasok sa isang asul na plastic folder. Isang marahang kaluskos ang narinig ng isara ang plastic na takip. Ito ang ika-75 na resibong nakatago sa folder na iyon. Mula sa patunay ng down payment para sa kondominium, sertipiko ng buong bayad para sa housing loan na mas maaga niyang binayaran sa luplang ng 3 taon hanggang sa madetalya ng buwan ng bayarin sa kuryente, tubig at asosyasyon du. Lahat ng dokumento ay maayos na nakasalansan ayon sa pagkakasunod-sunod ng petsa. Huminto ang dulong ang kanyang daliri sa pinakabagong resibo ng Association Dues na kapapadala lang sa kanya. Sa kolumnang pangalan ng nagbabayad, malinaw na nakaprinta ang mga itim na letra, Paulo Cruz. Ibinaba ni Liza ang kanyang tingin, isinara ang folder, at itinulak ito ng malalim sa pinakailalim na sulok ng kanyang bookshelf. 3 taon na ang nakalipas, sa isang opisina na real estate agent sa Quezon City, ramdam ang lamig dahil sa bugang aircon. Nakaupo si Liza sa isang leather na sofa habang mahigpit na hawak ang kanyang passbook. Iyon ang passbook na naglalaman en lahat en kanyang yaman. Bunga en 7 taong pagkayod at pag-overtime sa isang architectural firm. Tinitigan ng real estate agent ang makasintahang nakaupo sa kabilang panig ng mesa na may ngiting ang kasiyahan habang hawak ang isang inkpad at ang kasunduan. So, kanino po ipapangalan ang titulo? Tanong ng ahente. Hinawakan ni Paulo ang likod ng kamay ni Liza. Napakainit ng kanyang palat. Liza, sa pangalan ko na lang ha. Regular na empleyado ako sa isang malaking kumpanya. Mataas din ang credit rating ko. Kapag kumuha tayo ngang loan para sa renovation o sa proseso ngang pag-apruba ngang housing loan, kung pangalan ko ang gamit, makakakuha tayo ngang pinakamababang interes. Mas magiging madali rin ang proseso ngang dokumento. Ang ama ni Liza, na nakaupo sa kabilang sofa, ay narinig iyon at ibinaksak ng malakas sa mesa ang hawak niyang paper cup. Tumapon ang laman nitong kape. Paulo, si Liza ang nagbayad ng down payment at si Liza rin ang magbabayad ng buwan ng hulog. Bakit ipapangalan sayo? Anong klaseng usapan yan? Hindi malakas ang boses ng kanyang ama, ngunit mayroon itong tigas at bigat na tipikal sa isang civil engineer. Napatalon si Paulo mula sa kanyang kinaupuan na parang spring, magalang na ipinakrus ang mga braso sa kanyang dibdib at bahagyang yumuko. Tay, wala po akong ibang intensyon. Ito po ay para makatipid tayo hanggat maaari para sa maayos na pagsisimula NG aming pamilya. Malaking gapoan kita ni Liza sa architectural firm, pero freelancer pa rin ang status niya. Napakahigpit ng mga requirements ng bangko para sa mga freelancer na kumukuha ng housing loan. Kung panggalan ko po ang gagamitin, malaki talaga ang matitipid natin sa interes. Oh, makakatipid sa interes, pero kung sakaling may mangyari sa matang batas, sayo mapupunta ang bahay na to, ni katiting na seguridad, wala ang anak ko. Liza, sarili mong pinagpaguran ang ipambibiling ang bahay, tapos ipapangalan mo sa lalaking to, wala ka na ba sa sarili mong pag-iisip? Hindi man lang tinignan ng ama ni Liza si Paulo at diretsong humarap sa kanyang anak. Tinitigan ni Liza ang tumigas na pangangang kanyang ama na nagpipigil ng galit. Sumulyap siya kay Paulo sa kanyang tabi na nakayuko at namumula ang mukha. 5 taon silang makasintahan mula sa library ng universidad hanggang sa mga pagod na araw sa trabaho. Si Paulo ang taong handang tumakbo sa kadiliman ng madaling araw para hanapan siya ng mainit na mangkok na arroz caldo sa tuwing sinusumpong siya ng high acidity dahil sa pagpupuyat sa pagguhit ng mga disenyo. Tay, hindi po ako lolokohin ni Paulo. Habang buhay kaming magsasama, kaya ano pong pinakaiba kung kaninong pangalan ang gamit, ang mahalaga, masaya kaming dalawa. Iniabot ni Liza ang kanyang kamay, hinawakan ang magaspang na manggas ng damit ng ama at ngumiti ng malambing para pakalmahin ito. Marahas na hinilang ang kanyang ama ang kamay at itinuro ang kasunduan gamit ang nanginginig na daliri. Sarili mong pero ipapangalan mo sa gagong yan, huwag kang iyak ng dugo at magsisisi sa huli.
Nang araw na iyon, sinipa ang kanyang ama ang pinto at umalis bago pa man makitang itinatatak ang selyo sa dokumento. Itinatak ni Liza ang kanyang tamak sa kasunduan, pumapayah na iparehistro ang pagmamayari ng tsondo sa pangalan ni Paulo Cruz. Nang idin ng real estate agent ang matingkat na pulang selyo, niyakap siya ni Paulo ng mahigpit at nanumpa, "Liza, maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Mula ngayon, lahat ng sahod ko, itatransfer ko sa account mo. Buuin natin ng maganda ang sarili nating pamilya." Ang matamis na sumpang iyon ay tila perpektong natupad sa loob ng 2 taon nilang pagsasama. Tuwing ika-10 ngang buwan na siyang araw ngang sahod ni Paulo, sa gabi, walang kulang kahit 1 piso, palaging pumapasok sa tamang oras ang kanyang sahod sa bank account ni Liza. Pinagsasama ni Liza ang kanilang mga kita, maingat na inilalaan ang magastusin at pinamamahalaan ang lahat ng gastusin sa bahay ng may matinding pagtitipid. Ang 2-bedroom na kondo sa Quezon City ay unti-unting napuno ng init at sigla sa bawat tampi ng kamay ni Liza. Gamit ang kanyang kaalaman bilang isang architectural designer, pinalitan niya ang malamig na tiles ng sala ng mas mainit na wood flooring at pinuno nga halamang nabubuhay sa lilim ang kanilang balkonahe. Ang kanyang biyenan, si Aling Susan, ay nakatira sa probinsya sa labas ngang Batangas at halos hindi tumatawag sa mga ordinaryong araw. Pumupunta lang siya sa Quezon City tuwing Pasko at Bagong Taon, sakaing ordinaryong bus, nananatiling ilang araw at pagkatapos ay umuwi. Palaging kinakabahan si Liza na parang sasabak sa gira sa tuwing dumarating ang kanyang biyenan. Ang unang bagay na laging ginagawa ni Aling Susan pagbukas ng pinto ay ang buksan ng maluwag ang ref at siyasatin ang mga nakahilarang Tupperware ng ulam sa loop. "Hay nako Liza, kayong makabataan, hindi talaga marunong makbudget. Itong gulay, lantana at siguradong hindi na masarap ang lasa. Bakit nakatago pa at sumisikip lang dito? Alam mo namang sensitibo ang tiyan ni Paulo mula pagkabata. Kapag kinain niya to at sumakit ang tiyan niya, sasagutin mo ba?" "Nay, kahapon ko lang po yan niluto," sagot ni Liza habang pinupunasan ang makamay sa kanyang apron, nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hindi pinansin ni Aling Susan ang sinabi ng kanyang manugang at sa halip ay binuksan ang freezer. Hinalungkat niya ang manakabalot na karne at umismid. "Nagabala pa naman akong magdala ng buto-buto ng baka galing Batangas. Bilisan mo, ibabad mo na sa tubig, alisin ang dugo at gawin mong nilaga o kaldereta ngayon din." Pagod na yang si Paulo sa trabaho. Tingnan mo't ang payat-payat ng panga niya. "Ikaw dito sa bahay, asikasuhin mo naman ang pagkain ng asawa mo." "Opo, Nay. Lilinisin ko na po ngayon." Lumapit si Liza, binuksan ang karton na nakalapag sa sahig at inilabas ang makakapal na hiwang tadyang. Sa loob ng 2 taon, mula sa gastos sa pagpapayos ng mga sirang gamit, pag-ayos ng tubo ng tubig, hanggang sa pagpapalit ng mamahaling kutson na hinihigaan ni Aling Susan sa tuwing bumibisita, lahat ay binayaran gamit ang personal na ipon ni Liza. Naging ugali na niya ang maingat na kolektahin ang maresibo ng mga gastusing iyon, butasan at itago sa folder. Noon, gusto niya lang itong itago bilang isang talaan at para makita mismo kung paano unti-unting nabuo at napaganda ng kanyang makamay ang kanilang munting pugat. Ngunit ang lamat sa kanilang payapang buhay ay nagsimula ng araw na opisyal na nag-divorce ang kanyang hipag na si Ria. Nang gabing iyon, katatapos lang ni Liza magprito ngang malutong na ukoy at tatawagin na sana si Paulo para kumain. Biglang nagvibrate ng malakas ang cellphone ni Paulo na nasa ibabaw ng mesa. Sa screen, malinaw na nakasulat ang panggalang nanay. Pinindot ni Paulo ang accept at inactivate ang loudspeaker. "Paulo, umuwi dito si Ria kanina, dala-dala ang mga gamit niya. Kaninang hapon, 2 kolektor ang pumasok sa bakuran at nanggulo, buong barangay na kagulo. Nagsilabasan ang mga kapitbahay para manood. Naku, ang malas ko, saan ko ilalagay itong mukha ko? Sobrang kahihiyan, hindi na ako makalabas ng bahay." Ibinaba ni Paulo ang kapipitpit palang na ukoy at nagsalita habang ngumungiya. "Hindi ba't napagkasunduan ng huhulugan na lang ng dahan-dahan ang utang?
Bakit sila nanggugulo sa bahay? Lintik na yang dati niyang asawa, tumakas at nagtago. Paano mababayaran ni Ria ng mag-isa ang ganun kalaking utang? Si Ria, nakukulong lang sa kwarto at iya araw-araw. Saka, dito sa masikip na bahay sa probinsya, wala namang maayos na tulugan para sa kanya. Puno ng makarton ang sala, bundok na ang magamit niya. Hindi na ako makadiretsong pa kapag natutulog. Paolo, ang luwag-luwag ng bago ninyong tsondo sa Quezon City. Paano naman si Ria? Kaawa-awa naman siya. Hiwalay na sa asawa, walang mapuntahan, nakakulong sa bulok na bahay na to. Paano siya makakahanap ng trabaho at makapagsimula ng bagong buhay? Huminga ng malalim si Aling Susan na parang guguho na ang mundo at saka sinadiyang lakasan ang boses. Natigilan sa era ang kubiertos ni Paulo. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo at sinulyapan ang ekspresyon ni Liza. Tahimik na kumakain ng gulay si Liza at hindi man lang natinag ang paggalaw ng kanyang kutsara. Nay, kadarating lang ni Ria at siguradong wasak pa ang damdamin niya. Pakalmahin niyo muna siya, Nay. Tungkol sa trabaho, mahahanap din yan dahan-dahan. Subok na umiwas si Paolo, nakukunwaring hindi naiintindihan ang ibig sabihin ng ina. Pakalmahin paano dito? Hindi pwede. Anak ko yan na isinugal ko ang buhay para lang isilang. Paolo, may bakanta at maluwag naman na kuwarto sa bahay ninyo. Patirahin mo muna siya doon ng ilang buwan. Ano bang masama kung makikitira sandali? Saka, 1,000 beses na mas madaling maganap ng trabaho diyan sa Metro Manila kaysa dito sa Batangas, diba? Dali-daling pinatay ni Paolo ang loudspeaker. Idinikit ang cellphone sa kanyang tainga. Tumayo mula sa upuan at tumakbo papunta sa balkonahe. Isinara ng mahigpit ang salaming pinto. Hindi marinig ng malinaw ni Liza ang pinag-uusapan ng asawa sa labas, ngunit kitang-kita niya sa salamin kung paano ito tango ng tango at awkward na kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Makalipas ang 10 minuto, binuksan ni Paulo ang pinto na may ekspresyong puno ng pagkakasala at bumalik sa hapagkainan. Pinaglaruan lang niya ang kanyang kubiertos at hindi naglakas loob kumuha ng ulam. Anong sabi ni nanay? Ibinaba ni Liza ang kanyang kutsara, kumuhang tissue, at marahang pinunasan ang gilid ng kanyang bibig habang nagtatanong. Umiwas ang tingin si Paolo, tumingin sa kung saan-saan at tinitigan lang ang mangkok ng sinigang sa kanyang harapan. Wala, nalulungkot lang si nanay para sa kapatid ko, kaya naglalabas lang ng samang loob. Hinihiling ba ni nanay na dito siya tumira sa atin sa Quezon City? Tanong ni Liza na may nakakatakot na kalamigan. Nagbibiro lang si nanay. Kasi nga nahihirapan si Ria, tambak ang utang sa online loan at bangkarota na rin ang online shop niya. Matanda na rin si nanay, kaya wasak ang puso niya sa nakikita niya, kaya niya nasabi yon. Dumampot si Paolong kaunting bagong, isinubo ito at dali-daling nilunok na parang takot. Tinitigan ng masama ni Liza ang mga matang kanyang asawa na patuloy na umiiwas, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Pinagpatong-patong niya ang mga maruruming plato at dinala sa kusina. Nilunot ng malakas na agos ng tubig mula sa gripo ang ingay ng telebisyon sa sala. Hanggang sa sandaling iyon, iniisip pa rin niya na ito ay isang ordinaryong hinaing lang mula sa pamilya ng kanyang biyenan. Makalipas ang 2 araw, kinaumagahan, gaya ang dati ay naghahanda si Liza para pumasok sa trabaho habang tinatawagan ang pamilya ang kanyang biyenan sa Batangas para mangumusta. Matapos ang ilang ring, saka lang sinagot ang telepono ng may pag-aatubili. Nay, nagalmusal na po kayo. Liza, narinig mo na ba lahat tungkol kay Ria mula kay Paolo? Nawala sa boses ni Aling Susan ang pekeng kabaitan na karaniwan niyang ipinapakita. Naglakad si Liza papunta sa pinto habang ipit ang cellphone sa pagitan ng kanyang tainga at balikat habang isinusuot ang kanyang high heels. Opo, narinig kong nasa mahirap na sitwasyon si Ria. Hindi lang mahirap, parang gusto na niyang magbigti. Napag-usapan na namin lahat ni Paulo. Dito, panay ang gulo ng mga collector, hindi na namin kaya. Sa susunod na linggo, ipapadala ko na muna ang mga gamit ni Ria via courier. Kaya, patuloyin mo muna siya sa bahay ninyo nga ilang buwan. Kapag nakahanap na siya nga,
trabaho diyan at nakakabayat na ngang utang niya ng paunti-unti, papahanapin ko siya nga boarding house at palilipatin. Ang pagalaw ni Liza na naglalagayng paa sa kanyang high heels ay biglang natigilan. Inunat niya ang kanyang likod at tinitigan ang sariling refleksyon sa salamin ng syurak ng walang imik. Nay, pasensya na po, pero mahirap pong pagbigyan ang hiling na yan. Ang boses ni Liza ay matatag, walang bahid ng pag-alinlangan o pangingini. Isang nakakabinging katahimikan ang namayaning ang ilang segundo mula sa kabilang linya. Mahirap pagbigyan. Anong sinabi mo? 2 lang po ang kwarto sa tsondo namin. O bakante ngayon ang study room, pero kami po ni Paolo ay tapos na sa fertility check-up at seryoso nang nakpaplanong makaanak. Ang plano po, sa susunod na buwan, tatawag akong contractor para i-soundproof ulit ang kwartong yon at gawing baby room. Wala po talagang kwarto para kay Ria. Sinubukan ni Liza na magbigay ng rasyonal at makatwirang paliwanag. Paghahanda para magkaanak. 2 taon ng kasal, walang balita. Tapos ngayong makikitira ang anak ko. Bigla kang naging abala sa pag-aanak. Diyos ko, hindi ka panipaniwala. Bakit? Ayaw mo bang makitang natutulog ang anak ko sa sofa sa sala? Nay, hindi po ito tungkol sa kung saan siya matutulog. Si Paolo ay laging pagod pag-uwi galing trabaho at ako rin po ay madalas magpuyat sa paggawa ng architectural design. Si Ria ngayon ay baon sa utang at siguradong napakasensitibo. Kung 3 matatanda ang magsisiksikan sa isang bahay, ang makakaibang ugali ay tiyak na magdudulot ng alitan at gulo. Paano makatulong yon sa pagaling ng mental health ni Ria? Ang dami mong sinasabi. Ngayon, alam ko na ang tunay mong intensyon. Minamaliit mo lang si Ria dahil umuwi siyang hiwalay sa asawa. Diba? Tingin mo sa kanya hindi tao, parang basurang gamit. Alam ko lahat. Liza, demonyo ka pala talaga. Paano ka naging ganyan kasama? Hindi po yan ang ibig kong saptut. Biglang pinutol ang tawag. Inilayo ni Liza ang cellphone sa kanyang tainga at tinitigan ang screen na kararating lang namatay. Huminga siya ng malalim, binuksan ang pinto at pumasok sa trabaho. Sa sumunod na 3 araw, patuloy na tumawag si Liza para mangumusta tuwing umaga gayang dati. Sa unang araw, pinatayan siyan telepono matapos ang 5 ring. Sa 2 araw, diretso sa voicemail ang tawag niya. Sa 3 araw, sa wakas ay sumagot din, ngunit hindi nagsalita si Aling Susan. Tanging ang boses ng news anchor sa umaga mula sa telebisyon ang naririnig ni Liza na parang tunok sa background. Nay, sobrang lamig pong panahon ngayon. Mag-ingat po kayo, baka makasipon kayo. Bati ni Liza na parang nagsasalita sa hangin, agad na pinatay ni Aling Susan ang telepono. Ang emosyonal na karahasan sa anyong ang katahimikan ay ang pinakatuso at tiyak na sandata na ginagamit ng pamilya ng biyenan para kontrolin ang manugang at si Aling Susan ay eksperto rito. Ang nakakatakot na panlalamig na ito ay kumalat na parang itim na amag sa bawat sulok ng tsondo sa Quezon City sa isang iglap. Huwebes ng gabi, nakaupo si Liza sa harap ng computer sa kanyang study room, abala sa pagre-revise ng disenyo para sa isang commercial facility. Dahan-dahang binuksan ni Paolo ang pinto, pumasok na may dalang isang basong malamig na tubig at tumayong parang estatwa sa likod ni Liza. Ilang araw nang hindi sinasagot ni nanay ang matawag mo. Huminto ang daliri ni Liza na abala sa paggalaw ng mouse. Inikot niya ang kanyang upuan at tinitigan si Paolo ng diretso sa mata, sabay sagot, 3 araw na. Tumingala si Paolo at inubos ang tubig sa baso sa isang lagok. Pagkatapos ay inilapag niya ang baso sa mesa na may malakas na kalabog. Liza, hindi habang buhay makikitira si Ria. Makikisilong lang siya sandali. Mali ba kung alisin mo sandali ang nagamit mo sa study room at bigyan siyang tulugan ng ilang buwan? Bilang tao, kailangan mo ba talagang maging ganyan kalupit at kalamig? Walang awa. Tumingala si Liza kay Paolo. Ang muhang lalaki ay punong matinding inis na may matalim na kunot sa pagitan ng kanyang makilay. Paolo,
Anong pangako natin bago tayo ikasal? Nakasundo tayong bubuong isang independent na pamilya at hindi masyadong makikialam sa mga problemang ng pamilya ng isa't isa. Hindi ito usapin ng ilang araw na pagtulog. Walang nakakaalam kung ito ay magiging ilang buwan o 10 taon. Kung darating si Ria dala ang sandamakmak niyang utang, tapos ang mga collector ay dito sa Tondo manggugulo, anong gagawin mo? Saka, may usapan na kami ng contractor na gagawing baby room itong study room. Ipagpaliban mo na lang muna ang renovation ng ilang buwan. Kapatid ko yon, kadugo ko, halos palaboy na siya sa lansangan. Ang nanay ko, nagmamakaawa na at isinasantabi ang dignidad niya sa manugang niya. Pero tinanggihan mo siya ng walang kurap-kurap. Masaya ka na ba ngayong ganito kagulo ang sitwasyon? Masaya ka na? Ako pa ang masaya, Paolo. Hindi ito tungkol sa kung ako ba ay mabait, maunawain o mapagbigay. Ito ay tungkol sa malinaw na hangganan. Matanda na si Ria. Ang problemang nangyayari sa buhay niya, siya mismo ang dapat lumutas at managot. Bakit kailangang hilahin ang gulo at tambak na utang na yan sa loop ng ating pribadong espasyo bilang mag-asawa? Kailangan kong isang ligtas at tahimik na lugar para makapag-focus sa trabaho at magplano para sa pagbubuntis. Sa sandaling tumapa si Ria sa bahay na to, guguho ang pader na nagpoprotekta sa pamilya natin. Pader na nagpoprotekta? Tinuturuan mo pa ako ngayon. Nanay ko yon at kapatid ko. Kailangan mo ba talagang gumuhit ng ganyang kalinaw na linya at tratuhin sila na parang mga estranghero? Sige. Kung ang pamilya ko ay hadlang lang sa maganda mong buhay, hindi na kita guguluhin dito. Magsarili ka, kumain ka ng masarap at maging masaya ka. Tumalikod si Paolo, padabog na umalis sa study room at sumugot sa master bedroom. Wala pang 1 minuto, lumabas siyang yakap ang kanyang unan at makapal na kumot, na parang pipi na lumunok ng mapait na pulot. Isinara niya ng mahigpit ang kanyang bibig, malalaki ang hakbang na naglakad papuntang sala at ibinato ang kumot sa sofa. Pagkatapos ay humiga siya, nakatalikod sa study room ni Liza. Nakatayo si Liza sa pintuan ng study room, tinitigan ng malamig ang makitid at isip batang likod ng kanyang asawa na nakabaluktot sa sala. Hindi siya lumapit para suyuin ito, lalo na ang walang saysay na pahingi ng tawad. Naglakad siya sa gitnang sala, pinatay ang ilaw, at iniwan lang ang isang madilim na ilaw sa tabing pinto. Pagkatapos, nang hindi lumilingon, pumasok siya sa master bedroom at nilok ang pinto na may tunog na click. Opisyal na nagsimula ang nakakasakal na Cold War ang mag-asawa. Sa sumunod na 1 linggo, isang napakabigat na katahimikan ang bumalot sa Tondo na nakakapangilabot. Umaalis si Paolo tuwing madaling araw at umuwi ng hating gabi, gumagapang na parang daga nang hindi man lang tumitingin sa mata ni Liza o kinakausap ito. Gabi-gabi, inilalatak niya ang kanyang kumot sa sofa, nagsusuot ng earphones at tinatawagan ang kanyang pamilya sa Batangas ng ilang oras. Si Liza, na nag-isang nakahiga sa master bedroom, ay pilit na naririnig ang bulong ni Paolo na kasing hinang lamok na tumatagos sa manipis na pinto ng kanyang kwarto. Minsan, tumatagal ang tawag ng 40 minuto. Ang asawang labis na nag-alala sa pagpunas ng luha at sipon ng kanyang ina at kapatid ay itinuturing na parang hangin ang sariling asawa na natutulog sa ilalim ng isang bubong. Hindi rin nagpatalo si Liza. Pumasok siya sa trabaho gayang dati, dumaan sa supermarket pag-uwi at nagluto ng buong puso. Kung ayaw itong galawin ni Paolo, kakainin ni Liza ang lahat at itatapon ang natira sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Inakala niyang magtatagal ang nakakabagot na labanang ito hanggang sa sumuko si Paolo dahil sa pananakit ng likod sa pagtulog sa malambot na sofa. Ngunit minaliit ni Liza ang fighting spirit ni Aling Susan. Martes ng hapon, walang pasok si Liza dahil nakansela ang isang biglaang proyekto sa opisina. Umuwi siya ng maaga at dumating sa Tondo bandang 3:30 ng hapon. Bumukas ang pintong elevator at naglakad si Liza papunta sa pintong kanyang gunit. Nang pipindutin na sana niya ang code ng digital lock, natigilan siya. Ang takip ng digital lock ay bukas na bukas,
at may malinaw na bakas ng daliri na naiwan sa manumero. Kumunot ang no ni Liza. Pinindot niya ang kod ng pinto at itinulak ito para bumukas. Pahakbang niya papasok. Bigla siyang natigilan na parang estatwa. Sa sahig ng pasukan na karaniwan niyang pinapakintab, nakalat ngayon ang mga putikang bakas ng paa na nakmistulang parang binagyong barko. Sa gitnang pasilyo, dalawang malalaking ping na maleta ang nakaharang na parang barikada. At sa ibabaw nito, tatlong sako ng plastik na binalutan ng packaging tape. Sa tabi nito, isang pares ng lumang itim na sapatos na madalas isuot ni Aling Susan at isang pares ng murang rubber shoes ng babae na hindi pa niya nakikita dati. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang malakas na tawa mula sa isang variety show sa telebisyon. Hinubad ni Liza ang kanyang high heels at pumasok sa sala ng nakayapa. Nakaupo si Aling Susan sa gitnang sofa, hawak ang remote control. Si Ria naman ay nakaupo sa sahig, ngumunguyang ng isang supot ng potato chips nang marinig ang mayabag, sabay na lumingon ang dalawang babae. Hindi man lang sinulyapan ni Liza si Ria, sa halip ay tinitigan niya si Aling Susan na may tinging nakamamatay. Nay, anong sadya ninyo at dumating kayo nang hindi naksasabi? At paano po kayo nakapasok dito? Ang boses ni Liza ay walang bahid ng anumang emosyon. Ibinato ni Aling Susan ang remote sa salaming mesa at mayabang na sumandal sa sofa at itinaas ang baba. Paano kami nakapasok? Ang anak ko ang nagsabing ang kode, kaya pinindot ko at buong pagmamalaking pumasok. Kailan pa kinailangang humingi ng permit ang isang biyenan sa manugang para pumasok sa bahay ng sarili niyang anak? Sumulyap si Liza sa mga bagahe sa may pinto at saka yumuko para tignan si Ria na nagkukunwaring pipi at nakayuko na parang isang bilanggo. Ria, iempake mo ulit ang mga gamit na dinala mo ngayon din. Dahil hapon na, matulog ka sa isang hotel malapit dito at bukas ng umaga, sumakay kang ang bus pabalik ng Batangas. Ako na ang magbabayad ng hotel mo. Itinuro ni Liza ang pinto. Ang kamay ni Ria na kumukuhan chips ay natigilan sa ere. Tumingin siya ng may takot kay Aling Susan at hindi naglakas loob na gumalaw. Baliw ka ba? Sino ka para palayasin ang anak ko sa lansangan? Sinabi ko na sayo ng malinaw. Dito titira si Ria pansamantala. Nay, noong nakaraang linggo, mariin ko na pong tinanggihan ang hiling na yan sa telepono. Ito ang tahanan namin ni Paolo. At hindi ako pumapayak na tumira dito si Ria. Matatag na nanindigan si Liza, hindi umaatras kahit isang hakbang. Sakto sa sandaling iyon, may tunong ang klik mula sa pinto at pumasok si Paolo na humihingal. Nang makita niya ang tatlong babae na makakaharap sa sala, agad siyang namutla at nawalan ng kulay ang mukha. Nay Ria, akala ko bukas pa kayo aalis. Bakit nandito na kayo? Hawak pa ni Paolo ang kanyang leather na briefcase. Siguradong tumakbo siya mula sa opisina matapos mabalitaan ang paksalakay ng kanyang pamilya. Marahas na lumingon si Liza at tinitigan ng masama si Paolo. Ang kanyang mamata ay kasing lamig ng yelo. Paolo Cruz, ibinigay mo ang code na pinto sa nanay mo at hinayaan silang pumasok na dala ang mga maleta na parang mga magnanakaw. Ganito ba ang paraan mong paglutas ng problema? Alisin mo ang mga gamit na yan ngayon din. Ito na ang huling babala ko. Hindi ko papayagang tumapa ang kapatid mo sa bahay natin kahit isang hakbang. Ito ang bahay nating dalawa. Natigilan si Paolo na parang nakatanim sa sahig ang mga paa. Tinitigan ang kanyang nagngingit-nit na ina at ang kanyang asawang kasing lamig ng yelo habang pinagpapawisan ng malamig. Habang hirap na hirap siyang lumunok, nahulog ang briefcase sa kanyang kamay na may malakas na kalabog. Liza, nagpakahirap ang nanay ko na bitbitin ang mga mabibigat na gamit na yan mula pa sa Batangas. Kung palalayasin mo sila ngayon, anong mangyayari sa kanila? Pwede bang huminahon ka muna? Kumain muna tayo habang pinag-usapan ito ng maayos. Tigilan mo na yan, Paolo. Sino ka ba para tumingin sa kaliwat kanan na parang duwag? Kaninong bahay ba to? Lakas ng loob ninyong dalawa na sabihing bahay nating dalawa, nakakatawa. Liza, huwag kang mangarap.
Buksan mo ng malapat ang mga mata mo at tingnan kung kaninong pangalan ang nakatatak sa titulong tsondo na to. Ayon sa batas, ito ang bahay ng anak kong si Paolo at pag-ari ng aming pamilya. Ang anak kong babae gustong tumira sa bahay ng kapatid niya. Ang lakas na loob na isang taong labas na walang konyayan sa dugo na magutos-uto dito. Dati, palagi kang mayabang at nagmamando pati sa sahod na asawa mo, sawang-sawa na ako. Ngayon, gusto mong umakto na parang may-aring bahay na to. Lumapit si Aling Susan kay Paolo at hinawakan ang braso ng kanyang anak. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagamak at kayabangan sa kanyang manugang. Ang nakakakilabot na aura na iyon ay parang isang higanteng martilyo na dumurok sa hangin ng sala. Sa gitnang sitwasyon, ngumuso si Ria at mahinang bumulong. Tama, bahay to ni Kuya. Bakit naman ako hindi pwedeng tumira dito? Hindi tiningnan ni Liza si Aling Susan na nagwawala o si Ria na isip bata. Ang kanyang tingin ay nakatuon lamang sa duwag na mukhang kanyang asawang si Paolo. Pilit na umiwas ng tingin si Paolo. Ibinabang lalaki ang kanyang ulo hanggang sa halos dumikit ang baba sa dibdib. Hinawakan ang tahing ang kanyang pantalon gamit ang nanginginig na mga kamay at isinara ng mahigpit ang bibig. Hindi niya ipinaktanggol si Liza kahit isang salita. Sa eksaktong sandaling iyon, narinig ni Liza ang isang halusinasyon tunog isang bagay na nababasag sa loob niya. Hindi lang galit, kundi isang nakakatakot na pangingilabot ang gumapang mula sa kanyang talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo na parang ahas. Ang mamahaling wood flooring na pinili niya gamit ang sariling kamay, ang down payment ng tsondo na binayaran niya ng kanyang dugot pawis, ang buwanang hulog sa housing loan na binayaran niya mula sa kanyang sahod. Dahil lang sa nabulag sa kasinungalingan tungkol sa interes ng loan, isinakripisyo niya ang kanyang ginintuang kabataan sa loob ng 7 taon para buuin ang pugad na ito at ipinangalan sa isang duwag na lalaking nanahimik sa pinakakritikal na sandali. Ngayon, si Liza ang naging nag-iisang taong labas na hindi inaasahan ang presensya ng kagalang-galang na pamilya ni Paolo sa loob ng sarili niyang tsondo. Hindi sumigaw si Liza na parang baliw, hindi rin napaupo at humagulgol. Tahimik siyang tumalikod at malalaki ang hakbang na naglakad papunta sa pinto. Hinawakan niya ang hawakan ng dalawang nakakadiring pink na maleta at buong lakas na hinila palabas. Ang magulong ng maleta ay gumuhit sa sahig at naglabas ng matalim na tunok na parang pumupunit sa tainga. Babaeng bali, anong ginagawa mo? Sumigaw ng malakas si Aling Susan at sumugot kay Liza. Hindi pinansin ni Liza ang pagwawala ng matandang babae. Binuksan niya ng maluwag ang pinto ng tsondo at walang awang itinapon ang mga maleta sa pasilyo sa labas. Pagkatapos, na may blankong tingin, tumalikod siya, kinuha ang 3 asul na sako at itinapon din sa labas. Liza, hayop ka, talagang nababaliw ka na. Sumugot si Aling Susan na parang mabangis na hayop at walang awang sinabunutan si Liza. Hindi man lang kumurap si Liza. Inunat niya ang kanyang kamay sa likod at malakas na itinulak ang balikat ni Aling Susan. Dahil sa pagkawala ng balanse, natumba si Aling Susan, natisot sa sulok ng syurak at napaupo sa sahig. Nay, ang bahay na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Bungangang pakayod ko sa pagguhit ng mga disenyo araw at gabi. Mula sa down payment hanggang sa hulog sa housing loan sa loob ng 3 taon, lahat ay binayaran ko gamit ang sarili kong makamay. Kahit na ang pangalang nakasulat sa titulo ay Paolo, ang pinakmulan ng pera ay ako. Ngayon, bibigyan ko kayo ng matinding babala. Habang ako, si Liza, ay buhay at humihinga sa bahay na ito kahit isang araw lang, wala ni isa sa inyo ang may karapatang magdesisyon kung sino ang pwedeng tumira dito. Pagkatapos magsalita, ibinaling ni Liza ang kanyang tingin kay Paolo na nananatiling tulala sa gitna ng sala na parang isang dayaming manika. Paolo, pumili ka. Ako ang magdadala sa pamilya mo sa labas para matulog sa pinakamalapit na hotel o kayong 3 ang mag-empake ng gamit ninyo at lumaya sa bahay ko. Nang gabing iyon, ang kaawa-awang si Paolo ay pinulot ang magamit na itinapon sa labas at hinila pabalik sa sala. Nakaupo si Aling Susan sa sofa at umangal tungkol sa kanyang sinapit sa loob ng 3 oras, nagbitaw ng iba't ibang masasakit na salita sa kanyang manugang.
Si Ria naman, natakot na takot, ay naktaho sa sulok ng balkonahe na parang daka at hindi naklakas loob lumabas. Nailok ni Liza ang pinto ng master bedroom, nagsuot ng high-end na noise-cancelling headphones at natulog ng mahimbing at nakakapresko. Kinaumagahan, binuksan ni Liza ang pinto ng master bedroom at lumabas sa sala. Sa sahig ng sala, nakalatag ang isang folding mattress. Nakahiga si Aling Susan na parang isang tuod na may puting tela na nakatali sa kanyang ulo. Sa ibabaw ng salaming mesa, may isang basong tubig na hindi man lang ginalaw. Ito ay isang napakadramatikong hunger strike. Nakaluhod si Paolo sa tabing kanyang ina na may namumuktong mga mata. Samantalang si Ria ay nakasiksik sa sulok na sofa, pinupunasan ang kanyang ngabuayang luha. Nang makita si Liza na lumabas ng kuwarto, ipinikit ni Aling Susan ang kanyang mata na parang nakakita ng multo at nagsimulang magdasal na may nakaagaw buhay na boses. Diyos ko, ang hirap ng buhay ko. Bakit ako nanganak ng isang tangang lalaki na hindi man lang kayang alagaan ang sarili niyang kapatid at sunod-sunuran pa sa isang babaeng makamandak na parang ahas? Ayoko nang kumain o uminom. Mas mabuti pang kagatin ko ang dila ko at mamatay sa harap ninyo. Para saan pa akong mabubuhay kung ganitong tanawin ang makikita ko? Lumingon si Paolo kay Liza at sa wakas ay humagulgol. Liza, nakikiusap ako. Lumuluhod ako sa harap mo, pakiusap, palampasin mo na to kahit ngayon lang. Tingnan mo ang nanay ko. Paano kung may mangyari sa kanya na may high blood dahil sa hunger strike na to? Pakiusap, payagan mo na. Hayaan mong ilagay ni Ria ang gamit niya sa study room mo. Ako na ang magayos ng kwarto niya ngayon. Maliban na lang kung sadya mong gustong pumatayang tao. Pakiusap, magbulag-bulagan ka muna kahit ngayon lang para sa akin. Tinitigan ni Liza ang kamay ni Paolo na kumukuyom sa kanyang pajama, ang kamay na madalas magpainit sa kanyang nanlalamig na tainga noong nagde-date pa sila sa tag-ulan. Ngayon ay pinipilit siyang lumunok ng duguan at basag na salamin. Paolo, nakalimutan mo na ba? Ang bahay na ito ay binili ng dugot pawis ko. Ang karapatang magpasya kung sino ang pwedeng pumasok at sino ang dapat palayasin ay nasa akin lamang. Ngayon, ginagamit mo ang buhay ng nanay mo bilang panakot sa akin. Ang kamay ni Paolo na nakabitin sa era ay nanginginig. Tinitigan niya ang mukha ni Liza na sobrang kalmado, walang bahid ng anumang emosyon. Ang kanyang inferiority complex, ang kanyang katangahan, at ang panggigipit ng kanyang manipulative na ina ay sumabog na parang bulkan. Sa sandaling iyon, tumayo siya na parang baliw, itinuro ang ilong ni Liza at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sumigaw siya na litaw ang maugat salik sa harap ng kanyang ina at kapatid. Anong ipinagmamalaki mo? Dahil lang naglabas kang kaunting pera, malinaw na nakapangalan sa akin ang titulong bahay. Ayon sa batas, ito ay bahay ko ng buo. Kung sino ang papayagan ng nanay ko na matulog dito, desisyon ko yon. Anong karapatan mong palayasin ang sarili kong kapatid? Araw-araw, puro pera, pera, pera ang bukang bibig mo at nagahari-harian ka. Ang isang balif na babaeng tulad mo ba ay itinuring man lang na pamilya ang pamilya ko? Ang malakas na sigaw na parang hayop ay umalingaw-ngaw sa sala. Si Aling Susan, na kanina'y nakahiga na parang patay, ay bahagyang iminulat ang isang mata at ngumisi ng tuso. Agad ding tumigil ang pekeng pag-iyak ni Ria. Nakatayo si Liza na parang manika. Hindi niya pinutol ang sinasabing kanyang nagwawalang asawa. Tinitigan lang niya ng blanko ang namumulang mukha ni Paolo at ang manakakatakot na ugat sa kanyang lig. Ah, ganon pala. Kahanga-hanga, naramdaman ni Liza na naging napakakalmadong ang kanyang puso, ang samangang loop na kumakain sa kanyang puso sa panahon ng Cold War. Ang bigat sa dibdib dahil sa nakakadiring mental manipulation, kanyang biyenan. Lahat ay naglaho na parang bula sa sandaling tumahol si Paolong ayon sa batas, bahay ko to. Inakala ni Liza na pinaglalaban niya ang hangganan ng matinong pag-isip bilang mag-asawa, ngunit pala ang kabilang panig ay wala talagang pakialam sa anumang hangganan.
Sa mata ng nakakadiring pamilya ni Paolo, si Liza ay hindi isang manugang na dapat igalang. Isa lamang siyang tangang ATM na nagdala ng bahay at anumang oras ay pwedeng pigain at isang katulong na nakikitulok lang. Naintindihan ko, marahang tumango si Liza. Nang walang bahid ng pagsisisi, tumalikot siya pabalik sa master bedroom at isinara ng mahigpit ang pinto. Ang pekeng hunger strike ni Aling Susan ay pumasok sa ikalawang araw. Wala nang amoyng niluluto sa loob ng bahay. Nag-order si Liza ng isang buong pizza sa isang food delivery app. Nagkulong siya sa kanyang study room, kinain ito ng dahan-dahan at itinapon ang kahon sa recycling bin. Nakahiga pa rin si Aling Susan sa sahig ng sala, paminsan-minsan ay umuungol na parang malapit ng mamatay. Sakto 9:00 ng gabi, narinig ang tunog ng digital lock at pumasok si Paolo. Hindi pa niya hinuhubad ang kanyang office suite at dumiretso agad sa hapagkainan. Mula sa loob ng kanyang briefcase, inilabas niya ang 2 pirasong A4 na papel na puno ng itim na sulat at marahas na inilapag sa mesa. Lumabas si Liza mula sa study room at tahimik siyang pinagmasdan. Ang mga mata ni Paolo ay nagpapakitang matinding pagod, ngunit mas nangingibabaw ang tusong intensyon na isukol si Liza para sumuko. Liza, higit 70 na ang edad, nanay ko. Nasa dulo na siya ng kanyang buhay. Nag-hunger strike na ang matanda at nakahiga na lang. Gusto mo pa bang magmatigasan? Alam mo ring walang ibang mapupuntahan si Ria. Hindi ka ba pwedeng magbigay kahit isang hakbang lang? Kung patuloy kang magiging makasarili at malupit na ganito at ayaw mong tanggapin ang pamilya ko, tapusin na lang natin tong pekeng kasal na to. Pirmahan mo. Itinuro niya ang papel sa mesa gamit ang kanyang baba. Lumapit si Liza sa mesa at yumuko para tingnan ang dokumento. Iyon ay isang kasunduan sa diborsyo at paghahating ari-arian. Lumingon si Liza at tumingin sa sala. Si Aling Susan, na kanina'y nakahandusay na parang patay sa sahig, ay bahagyang nakaupo na. Suot pa rin niya ang puting tela sa kanyang ulo, ngunit ang kahinaan ng isang may sakit na kanyang ginagampanan ay ganap nang nawala sa kanyang mata. Pinalitan itong isang mayabang na kislap at ang mababang pakiramdam ngang tagumpay dahil sa pakiramdam na napasunod niya ang kanyang manugang. Ang matatalim na mata na parang ahas ng matandang babae ay nakatitik ng nakatakot kay Liza. Si Ria naman ay pasimpleng sumisilip mula sa likod ng sofa. Wala ni isa sa bahay na iyon ang nag-akala na gusto talaga ni Paolo ng diborsyo. Hinihintay lang nila ang kasugdulan ng murang palabas na kanilang binuo. Inaasahan nilang mamumutla si Liza sa takot sa salitang diborsyo. Umiyak ng malakas, punitin ang papel at magmakaawa kay Paolo habang hawak ang kanyang paa para hindi siya hiwalayan, at sa huli ay walang magawang payagan si Ria na pumasok sa master bedroom o sa kanyang study room. Ito ang murang script na dinisenyo ngang 3 basurang taong ito. Kinuha ni Liza ang dokumento. Ang papel ay medyo mainit pa, siguradong kapapaprint lang ni Paolo sa isang photocopy shop sa labas at dali-daling tumakbo dito. Binasa ni Liza ang nilalaman ng dokumento hanggang sa huminto ang kanyang tingin sa bahagi ng paghahati nga ari-arian. Doon, malinaw na nakasulat sa malalaking letra ang kondominium sa Quezon City na siyang tirahan, eng mag-asawa ay ipakakalub sa partido, eng lalaki, Paolo, at ang 2 panig ay hindi na maghahabol ngang iba pang paghahati ng ari-arian. Tinitigan ni Liza ang nakakatawang pangungusap na iyon. Ang dulong kanyang labi na mahigpit na nakatikom ay dahan-dahang umangat hanggang sa hindi na niya napigilan at napatawa ng mapanlibak. Ang malamig at nakakatakot na tawang iyon ay pumunit sa katahimikan ng sala. Nababalif ka na ba? Anong nakakatawa at ngumingisi ka diyan? Hindi man lang sumagot si Liza. Naglakad siya papunta sa drawer malapit sa pinto ng study room, kinuha ang isang makapal na itim na marker. Tinanggal niya ang takip, bumalik sa hapagkainan at inayos ang bahagyang nakatuping sulatan ng dokumento. Walang pag-aalinlangan, walang murang dahilan na lumabas sa kanyang bibig. Ang matalim na dulong marker ay marahas na gumuhit sa papel, naglabas ng tunog na nakakapangilabot. Ale aze a.
Ang tatlong pantik na iyon ay mas malaki, mas malalim at mas malinaw kaysa sa anumang pirma na nagawa niya. Pagkatapos pumirma, ibinato ni Liza ang marker sa ibabaw ng dokumento, tumalikod ng walang anumang pag-aatubili at matatag na naglakad papunta sa pinto. Kinuha niya ang kanyang briefcase na karaniwang nakasabit sa stand at agad na isinuot ang kanyang sapatos. Ang makalamnan sa mukha ni Paulo ay tila naparalisa at nanigas. Tiningnan niya ng salitan ang pirmadong kasunduan sa diborsyo sa mesa at ang likod ni Liza na umikot na sa doorknob. Talagang nawala na siya sa kanyang katinuan. Ito ang sandaling nasuno ang kanyang mababaw na utak. Liza, ikaw, nautal na binuksan ni Paulo ang kanyang bibig. Binuksan ni Liza ang pinto ng maluwag, lumingon, at nagbigay ng blankong tingin kina Paulo, Aling Susan, at Ria. Pinirmahan ko na ang dokumento. Hindi niyo na ako kailangang ihatid. Bleg, marahas na naksara ang pinto. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa sala. Hinila ni Aling Susan ang puting tela mula sa kanyang ulo. Ang kanyang bibig ay nakanganga ng matagal, ngunit walang lumalabas na tunok. Tinitigan ni Paulo ng blanko ang dokumento at ang marker na naiwan sa mesa. Naramdaman ang isang hindi mapigilang takot na gumagapang mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ang murang senaryo na pinaniniwalaan nilang perpekto ay nadurog sa isang sipalang mula kay Liza. Ang pagyanik mula sa pagsara ng pinto ay nagpailaw sa sensor light sa pasilyo. Naglakad si Liza papunta sa elevator habang ang kanyang high heels ay tumutunog ng tok-tok-tok. Ang malamig na hangin ng tagaraw ay umihip mula sa bintana sa dulo ng pasilyo, dumampi sa kanyang batok. Hindi niya isinara ang kuwelyo ng kanyang coat, kundi kalmadong pinindot ang down button ng elevator. Ang puting ilaw ay sumasalamin sa malamig na sahig na elevator. Ang hininga ni Liza ay sobrang kalmado, abang tinitigan ang magapulang numero NG palapag na patuloy na nagbabago. Walang hagulgol gaya ng inaasahan at hindi rin nang hina ang kanyang binti para mapaupo. Sa halip, nang ibato niya ang lintik na kasunduan sa diborsyo sa hapagkainan, ang mabigat na tanikala na tinatawag na pamilya ngang biyenan na pumipiga sa kanyang balikat sa lubngang. 2 taon ay tila tuluyang nakawala kasabay ng malakas na pagsarang ng pinto. Paglabas niya sa kompleks ng Tondo, itinaas niya ang kanyang kamay para pumara ng taksi papuntang Pasig. Opo, kuya, sinabi ni Liza ang address ng bahay ng kanyang magulang at sumandal ng malalim sa upuan. Mabilis na dumaan ang tanawin ng gabi mula sa bintana ng sasakyan. Ang dilaw na ilaw ng gaposta ay nag-ilaw sa kanyang mukha. Ipinasok ni Liza ang kanyang kamay sa kanyang briefcase. Ang dulo ng kanyang daliri ay dumampi sa matigas na texture ng plastic folder na pamilyar na sa kanya. Iyon ang asul na folder na sadya niyang inihanda sa kanyang bag pag-uwi niya mula sa trabaho kanina. Sa tutulang, sa sandaling binuksan niya ang pinto at hinarap ang 2 nakakadiring pink na maleta at ang kode-en kanyang pinto na pinasok ng walang pahintulot. Ginawa na niya ang lahat ng desisyong ito. Huminto ang taksi sa isang makipot na eskinita ng isang lumang subdivision. Nagbayad si Liza, tumapa sa bakubakong sementadong daan at lumapit sa kinakalawang na bakal na gate na pamilyar na sa kanya. Sa halip na mag-doorbell, kinuha niya ang susi mula sa kanyang bag at dahan-dahang binuksan ang pinto. Sa sala, isang madilim na ilaw lang sa dingding ang nakabukas. Nang marinig ang tunog ng susi, akat na bumukas ang pinto na master bedroom. Ang kanyang ina, na nakasuot ng manipis na cardigan, ay lumabas at natigilan nang makita si Liza na nakatayo sa pinto dala ang kanyang bag. Tiningnan kanyang ina ang maputlang mukha ni Liza at ang kanyang kamay na mahigpit na hawak ang strap ng bag. Walang itinanong ang kanyang ina, tahimik lang na tumalikod at pumasok sa kusina. Sa katahimikan gabi, ang tunong pagbukas ng gas stove ay napakalinaw. Makalipas ang 5 minuto, lumabas ang kanyang ina na may dalang tray na may isang mangkok ngang mainit na sopas na manok. Inilagay niya ito sa hapagkainan at hinila ang isang upuan. Kumain ka habang mainit para mainitan ang tiyan mo. Napakalambing at punong pagmamahal ang boses ng kanyang ina.
Umupo si Liza at niyakap ang mainit na mangkok gamit ang dalawang kamay. Ang init na dumaloy sa kanyang nga palad ay pumasok sa kanyang nga ugat na nanigas dahil sa malamig na hangin. Yumuko siya, kumuhang kutsara, at dahan-dahang hinigop ang sabaw. Medyo maanghang dahil sa paminta, ngunit nakakaginhawa. Nakaupo ang kanyang ina sa tapat niya, tahimik na pinagmamasdan ang kanyang anak hanggang sa matapos itong kumain. Bumukas ulit ang pinto ngang master bedroom at lumabas ang kanyang ama na nakasuot ngang lumang pantulog. Sinulyapan ng kanyang ama si Liza sa mesa at saka tumingin sa orasan. Ang mga kamayan de orasan ay nakaturo na sa alas 11 na gabi. Tapos na, tanong ang kanyang ama, hinila ang isang upuan at umupo. Ibinaba ni Liza ang kanyang kutsara, kumuhang tissue para punasan ang kanyang bibig at tumango. Pinirmahan ko na po ang kasunduan. Ang makalamnan sa mukhang kanyang ama na puno nga malalalim na kulubot dahil sa pakababat sa araw sa mga construction project sa loob ng dekada ay bahagyang kumibot. Hindi mukhang nagulat ang kanyang ama, hindi rin sumiga. Inilagay lang niya ang kanyang magagaspang at malalaking kamay sa mesa. Ang kanyang daliri ay hindi sinasadyang tumatapik-tapik sa pattern ng kahoy ng mesa. Paano ang bahay? Sa dokumento, nakasulat na ipapasa sa lalaki, pero hinding-hindi ko hahayaang makuha ang taong yon. Binuksan ni Liza ang zipper ng kanyang bag, inilabas ang asul na folder at mayos na inilagay sa hapagkainan. Huminto sa pagtapik ang mga daliri ng kanyang ama at ang kanyang matatalim na mata ay nakatitig sa folder. Lumapit ang kanyang ina at tahimik na iniligpit ang walang laman na mangkok ni Liza. Bukas ng umaga, sumama ka sa akin sa isang law firm sa Makati. May kaibigan akong abogado doon na kinuha ko dati para kasuhan ang mga mandarambong na foreman na nagnakaw ng pera sa proyekto. Eksperto siya sa pag-ayos ng mga maduming kasong ganito. Ang tono ng boses ng kanyang ama habang tumatayo ay nagpakita ng absolutong katatagan ng isang dating construction project head. Tumayo si Liza, niyakap ang folder sa kanyang dibdib at pumasok sa kanyang kuwarto noong dalaga pa siya. Ang ayos na mga gamit hanggang sa anggulo ng study lamp sa mesa ay pareho pa rin tulad ng 3 taon na ang nakalipas. Umupo siya sa harap ng mesa, binuksan ang ilaw at maingat na binuksan ang asul na plastik na takip. Sa unang pahina, nakasingit ang kanyang unang payslip mula noong sumali siya sa architectural firm 7 taon na ang nakalipas. Ang ipon na pinahirapan niyang tipunin para sa down payment kang do, kahit pa nagtipid siya sa pagkain. Ang maitim na numero ay kumakatawan sa pinakamahirap na araw at gabi ng isang dalaga. Sa gitnang folder, lumitaw ang patunayang isang malaking bank transfer. Iyon ang bonus mula sa kanyang dugot pawis matapos manalo sa isang commercial project na pinagpuyatan niyang 15 araw. Agad niyang inilipat ang pera sa housing loan account para bayaran ang principal at interest sa loob ng 3 taon. At sa pinakahuling pahina, ang resibo ng Association Dues ngayong buwan na binutasan at ipinasok niya kaninang hapon. Dahan-dahang inaplo senegidalidi ni Liza ang mga papel. Ang 75 na resibong ito ay dating diary ng kanyang pag-unlad sa pagbuo ng isang magandang pamilya at simbolo ng pag-ibig at buong tiwala sa kanyang kinabukasan. Ngunit ngayon, ang matatalim na sulok ng mga papel na ito ay naging pinakamatulis at nakamamatay na espada sa kanyang makamay. Kinaumagahan, matapos humupa ang malaimpyernong trapiko sa Metro Manila, nakaupo na si Liza at ang kanyang ama sa isang maluwag na conference room sa isang law firm sa Makati. Ang lalaking nakaupo sa tapat nila ay isang senyor na abogado na puti na ang buhok. Habang suot ang kanyang reading glasses, isa-isang binaliktat ng lalaki ang mapahina sa asul na folder. Sa loob ng silid, tanging ang kaluskos ng papel ang maririnig. Makalipas ang 30 minuto, tinanggal ng abogado ang kanyang salamin, minasahe ang kanyang sentido, at huminga ng malalim. Miss Liza, 30 taon na akong humahawak ng nga kaso ng paghahatingan ari-arian, pero ngayon lang ako nakakita ang kliyente na kayang patunayan ang pinagmulan at daloy ng pera ng ganito ka-perpekto at walang butas. Mula sa proseso ng pag-ipon sa personal na account bago ikasal,
ang direktang transfer para sa down payment hanggang sa patunay ngang buwanang pagbabayad ng housing loan pagkatapos ikasal. Lahat ay tugma na parang maengranahe, pati simpleng resibo mula sa hardware para sa pagpapalit ng wallpaper. Itinago mo ng mayos. Ang galing, mababawi ko po ba ang bahay? Ayon sa Civil Code ng Pilipinas, ang pagmamayari ng isang property ay basa nakarehistrong titulo. Ngunit sa mga kaso na pakahati na ari-arian tulad nito, ang pinakamahalagang isinasalang-alang ang korte ay ang tunay na pinakmulan ng pondo. Kahit na ang kondo ay nakapangalan kay Ginoong Paulo, napakalinaw na napatunayan na lahat ng pondo sa pagbili at maintenance ay galing sa personal na account mo. Si Ginoong Paulo ay walang inilabas na kahit isang sentimo. Ang kasunduan sa diborsyo na pinirmahan mo kagabi dahil sa bugsong damdamin na nagsasabing ang bahay ay sa asawang lalaki ay isang napaka hindi patas na kasunduan at hindi sumasalamin sa tunay na pinagmulan ng pondo. Kaya, mayroon tayong matibay na basehan para kontrahin ito sa korte dahil wasak na ang inyong pagsasama. Magsasampa tayong kaso para ipawalang bisa ang kasunduan sa paghahating nga ari-arian at kasabay nito. Ang paglilipat ngang pagmamay-ari base sa tunay na pinagmulan ng pondo, tinijak NG, abogado na may kumpiyansa. Umupo ng mastuwid si Liza, tinitigan niya ang maresibong nakakalat sa mesa at lumunok. Gaano po katagal ang proseso? Ang mismong paglilitis ay maaring tumagal ngang ilang buwan. Ngunit ang pinaka-urgent ngayon ay ILOC ang bahay para hindi nila may benta sa ahente o may sangla sa bangko. Mamayang hapon din mag-apply ako ng writ of preliminary attachment sa Regional Trial Court ang Quezon City. Sa madaling salita, ay freeze natin ng buo ang kondo. Hanggat walang pinal na desisyon ang korte, hindi nila ito may bebenta, hindi may lilipat ang pangalan, at hindi may sasangla sa bangko. Magiging isang walang silbing shell ang bahay na yon. Preliminary attachment, inulit ni Liza ang mga salita. Oh, total freeze. Pakipirmahan dito at opisyal nang gagana ang makinang korte. Tinanggap ni Liza ang mamahaling fountain pen na iniabot. Ang murang marker na ginamit niya kagabi ay napakagaan at nakakadiri. Ngunit ang hawa niya ngayong pluma ay mabigat, nagpapahiwatig ng bigat ng solidong metal, na may lakas na parang tumatagos sa papel. Inukit ni Liza ang kanyang pangalan sa Affidavit of Merit. Kasabay nito, sa Tondo sa Quezon City, ang mainit na sikat ng araw ay tumagos sa bintana ng sala. Nag-inat si Aling Susan at bumangon mula sa king-sized na kama sa master bedroom. Ang pakiramdam ngang mamahaling kama ay napakasarap. Dapat matagal ko nang itinapon ang matigas na papag sa probinsya, isip niya habang ngumingisi. Isinuot niya ang sinalas na mayos na inilagay ni Liza sa pinto at naglakad papuntang sala. Nakalis na si Paulo at ang kumot sa sofa ay mayos nang nakatupi. Ria, tanghali na, bumangon ka na. Kinatok ni Aling Susan ang pinto ng study room. Bumukas ang pinto at lumabas si Ria na magulo ang buho. Nay, ang aga-aga pa. Ang ingay mo naman. Tulog ka pa. Bilisan mo, hilahin mo ang mamaleta mo diyan sa pinto at ipasok sa kwartong to. Yung babaeng ahas, pumirma na sa divorce papers kagabi at pinalayas na. Ngayon, itong Tondo, mula ulo hanggang paa, 100% na sa kuya mo. Bakit ka pa natutulog diyan sa sulok? Agad na nagliwanag ang mata ni Ria. Habang humuhuni, hinila niya ang kanyang maleta papasok sa study room. Ang study room na dating napaka-elegante ay ginulo ni Ria. Itinapon niya ang mag-blueprint sa basurahan, sinipa ang mahalaman at ikinalat ang kanyang mamurang makeup at mababahong medyas sa mamahaling mesa. Nasiyahang tumingin si Aling Susan at bumalik sa master bedroom. Binuksan niya ang walk-in closet. Ang madamit at bestida ni Liza ay nakasabit doon. Kapal ng mukha, ang mamahal ng damit. Inis na sabi niya. Hinablot niya ang mga damit, ibinato sa sahig at inilagay sa malalaking itim na plastic bag. Itinapon niya ang mga ito sa balkonahe. Bumalik siya sa kusina, kinuha ang mamahaling karne at seafood na binili ni Liza at nagsimulang magluto ng marangyang pagkain para sa kanila ng kanyang anak. Nay, sigurado ba kayong hindi na babalik yung babaeng yon? Tanong ni Ria.
Babalik. Siya mismo ang pumirma sa divorce papers, saan niya ilalagay ang mukha niya kung babalik pa siya. Tiniyak na yan ng kuya mo. Nakapangalan sa kanya ang titulo. Akala niya siguro matatakot ang kuya mo kapag pumirma siya. Asa siya? Tingnan mo, wala pang 3 araw, tatawag yon sa kuya mo na umiyak. Pag nangyari yon, kung hindi ko siya paluhurin at pahugasin ng paa ko, hindi ko siya papapasukin. Samantala, nakaupo si Paulo sa kanyang cubicle sa opisina. Nakatitik siya sa Excel sheet, ngunit walang pumapasok sa isip niya. Mula nang umalis si Liza kagabi, isang hindi may paliwanag na pagkabalisa ang dumikit sa kanyang dibdib. Napakalamig at maayos ng pag-alis ni Liza. Walang luha, walang sigaw, walang pag-aalinlangan. Ang pag-isip pa lang sa pirma sa divorce papers ay parang tumutusok sa kanyang nga mata. Nung lunch break, bumaba siya sa smoking area at nagsinding sigarilyo. Naalala niya ang usapan sa real estate office. Naalala niyang nangako siyang ibibigay ang lahat ng sahod niya at tratuhin si Liza na parang reyna. Sa totoo lang, nang ipagyabang niyang ipangalan sa kanya ang titulo, mayroong bahid ng mababaw na pagmamataas sa kanyang puso. Sa mga inuman, palagi niyang ipinagyayabang na nakabili na siya ng tsondo. Ang pagyayabang na iyon ang tanging aliw niya. Nabuhay siya sa pekeng kayabangan na iyon at unti-unti siyang naniwala na talagang sa kanya ang tsondo. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ina. Paulo, umuwi ka ng maaga. Inimpake ko na ang mabasura ni Liza. Dumaan ka sa admin office at ipatanggal ang pangalan ni Liza sa listahan ng mga residente. Baka pumasok pa yon dito. Nay, naging asawa ko pa rin siya. Hindi ba masyadong malupit yon? Dahil sa sobrang kabaitan ko kaya kaniya inapakan. Ayon sa batas, bahay mo to, bakit ka nag-aalinlangan? Bilisan mo at ayusin mo na yan, pinatay ang tawag. Kahit na iniisip niyang masyadong mababa ang ginagawang kanyang ina, sa kaibuturan kanyang puso, mayroon ding kasakiman. Dahil umalis na si Liza, gusto niyang samantalahin ito para umakto bilang tunay na may-ari at takutin si Liza. Alas 5 ng hapon umuwi si Paulo at mayabang na pumasok sa admin office. Magandang hapon, ako ang may-ari ng Unit 92 sa Tower 15. Gusto kong i-update ang data. Pakitanggal ang pangalan ni Liza at i-block ang kanyang plaka at access card. Inilabas ni Paulo ang kanyang ID. Tiningnan ng staff ang computer at biglang kumunot ang no. Sir Paulo, hindi po namin pwedeng baguhin ang impormasyon ng unit na ito. Nakalok po lahat. Nakalok? Anong kalokohan yan? Kaninang alas 2 ng hapon, nakatanggap kami ng sulat mula sa korte. Ang property na to ay nasa ilalim ng writ of preliminary attachment. Naka-freeze po ang lahat ng karapatan sa paggamit nito. Ipinakitang staff ang pulang warning sa monitor. Isang mahabang ugong ang tila pumunit sa tenga ni Paulo. Naka-freeze? Paano? Bahay ko to. Sinong may karapatang i-freeze ang bahay nga iba? Sumigaw siya. Sir, hindi niyo po ba nakikita? Ang pangalan po ngang request ay si Ms. Liza. Utos po itong korte. Huwag po kayong sumigaw dito. Kumuha po kayo NG abogado at ayusin niyo muna ang legal na problema ninyo. Nanginginig ang kamay ni Paulo na kinuha ang ID. Basa ang kanyang palad sa malamig na pawis. Nang hina ang kanyang tuhod, naupo siya sa isang bench sa labas at nanginginig na tinawagan si Liza. Bago pa mag-voicemail, sinagot ang tawag. Hello, Liza. Anong kalokohan to? Naka-freeze ang asset? Anong pinagsasabi mo? Napakalamig ng boses ni Liza. Mula sa kabilang linya, may maririnig na tunog ng peg-click ng mouse at peg-type. Mukhang nagtatrabaho si Liza na parang walang nangyari. Proseso lang yan para bawiin ang karapatan ko na binilingang dugot pawis ko. Paulo, mukhang lumaki na ang ulo mo dahil hinayaan kitang mabuhay sa ilusyon mo. Ang saig na tinatapakan mo, ang tiles sa banyo, kahit 1 piso sa kuryente at tubig na hinamit ng nanay mo kagabi, lahat galing sa account ko. Kung masaya ka nang magpanggap na mayaman kasama ang nanay at kapatid mo sa bahay na biniling ang pera ng iba, hindi ba oras na para gumising ka sa panaginip mo? Niloko mo ako. Yung kasunduan sa diborsyo, ikaw mismo ang pumirma na sa akin ang bahay. Kasunduan sa diborsyo,
Kung mahalaga sa'yo yang kapirasong papel na yan, dalhin mo sa harap ng hukom. Tingnan natin kung yang hindi patas na kontratang piniga mo sa akin gamit ang murang hunger strike ng nanay mo ay magiging basura lang sa korte o talagang may bisa. Panorin mo, Liza, pero mag-asawa tayo. Kailangan mo ba talagang pigaan ng dugo ang tao hanggang matuyo bago ka masaya? Sa sandaling hinilang nanay mo yang pink na maleta at pinasok ang pinto ko, at sa sandaling nanahimik ka sa harap ko, tapos na ang relasyon natin. Pagkasabi niyon, pinatay ang tawag. Tut tut tut. Hinigpitan ni Paulo ang hawa sa cellphone. Nawalan ng lakas ang kanyang nga binti at napaupo siya. Ang katotohanan ang murang kasunduan na akala niya'y matibay na sandata ay basura lang sa mata ni Liza ay tumusok ng malalim sa kanyang kaluluwa. Hindi na maalala ni Paulo kung paano siya naglakad hanggang sa pinto ng Unit 92. Pagbukas niya, naamoy niya ang pritong isda. Paulo, bakit ang putla mo? Tanong ng nanay niya. Tiningnan ni Paulo ang umaasang mukha ng kanyang ina at ang kapatid niyang nanonood ng TV. Isang nakakadiring pakiramdam ang umakyat sa lalamunan niya. Hindi na pwede. Naka-freeze na ang bahay. Nagsampa si Liza ang kaso. Ano? Anong karapatan ng balif na yon? Bahay mo to, ipapulis mo siya, ipakulong mo yang ahas na yan. Tigilan mo na yang kalokohan mo, nay. Ipapulis. Anong Anong ebidensya? Siya ang nagbayad ng down payment. 3 taon ng hulog, siya ang nagbayad. Isa lang akong talunang walang alam kahit sa bill ng Association du. Kung haharap ako sa hukom, may papakita ba akong ebidensya? Matapos isigaw iyon, napaupo si Paulo sa silya, sinabunutan ang sarili. Napatigil si Aling Susan, nanginginig ang kanyang nga mata. Mabilis niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Liza. Liza, babaeng haliparot, anong kalokohan to? Ipa-cancel mo yang utos ng korte ngayon din. Nay, ito ang huling araw na hahayaan kitang tawagin ako niyan. Bukas, opisyal ng isasampa nga abogado ko ang kaso. Darating ang subpuena sa maganda ninyong tsondo. Tanggapin niyo ng maayos. Huwag kang manggarap, bahay tong anak ko. Kung kaninong bahay to, patunayan niyo sa harap ng hukom at bago kayo mapalayas, pakilinis ang banyo. Mahal yang smart toilet na yan, pagkasabi niyon, pinatay ang tawag. Nanigas si Aling Susan at napaupo sa sahig. Ang amoy ng pritong isda ay naging amoy ng bulok. Tumingin siya sa paligid ng marangyang sala kung saan pinangarap niyang manirahan. Isang matinding takot ang gumapang sa kanyang buto. Ngayon lang niya napagtanto, ang pinalayas niya ay hindi isang manugang na pwede niyang saktan. Ang sinipa niya ay ang tunay na nagpapagana ng lahat. Ang absolutong may-ari ng bahay, ang haliging nagpoprotekta sa kanila. At ngayon, ang haliging iyon ay gumuho na dahil sa kanila. Isang buwan ang lumipas. Sa mediation room ng korte, nakaupo si Liza kasama ang kanyang abogado. Sa tapat, mag-isa lang si Paulo. Wala siyang pera para sa abogado. Tumingin ang mediator sa dalawang tumpok ng dokumento na magkaiba ang kapal. Sa panig ni Liza, kumpletong kopya ang lahat ng transaksyon. Sa panig ni Paulo, isang kopya lang ng titulo at ilang resibo ng kape. Ginong Paulo, mayroon ka bang tutol sa ebidensyang pinakmulang ang pondo? Tanong ng mediator. Yumuko si Paulo, nanginginig ang labi, walang masabi. Paano niya tututulan? Dahil hindi mapatunayan ng akusado ang anumang kontribisyon, kinikilala ng korte na ang tunay na karapatan sa ari-arian ay nasa naksakdal, si Miss Liza. Ngunit dahil sa 2 taon ninyong pagsasama, nag-alok kaming ng mungkahi. Voluntaryong magbabayad ang naksakdal ng 5% ng market value ng property bilang danyo sa akusado at kasabay nito, opisyal nang tapos ang inyong kasal. Sumasang-ayon ba ang akusado? Tumingin si Paulo kay Liza ng nakmamakaawa. Hindi siya tiningnan ni Liza. Inayos niya ang manggas ng kanyang damit, kalmado. Sumasang-ayon ako. Ang pagpukpok ng martilyo ay pumuputol sa kanilang karma. 3 linggo ang lumipas. Sa araw na naging pinal ang desisyon, nakatayo si Liza sa harap ng pinto ng Unit 92, hawak ang utos ng korte. Mula sa loob,
may maririnig na tunog ng pahilang ng maleta. Itinulak ni Liza ang pinto. Sa pasukan, nakalatag ang dalawang pink na maleta, nakaturo palabas. Si Aling Susan, na gusgusin at maputla, ay hirap na hirap maglabas ng magamit. Nang makita si Lisa, nanihas siya, yumuko, at nakmamadaling naklabas ng kakamit. Sumunod si Ria, nanginginig sa takot. Huling lumabas si Paulo, may dalang maliit na bag. Ang 5% na kompensasyon ay hindi sapat para sa utang ni Ria. Ngayon, kailangan niyang iuwi ang kanyang ina at kapatid sa masikip nilang bahay sa Batangas. Bago lumabas, huminto si Paulo, tila may gustong sabihin. Ngunit hindi siya binigyan ni Liza ng pagkakataon. Humarap si Liza sa digital lock at mabilis na pinalitan ang code. Bip, 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 bip. Sa bagong code wala na ang birthday ni Paulo. Mapait na lumunok si Paulo, yumuko, at lumabas. Marahas na isinara ni Liza ang pinto, tuluyang isinara ang lahat ng ingay mula sa mga talunan sa labas. Ang hangin sa sala ay mabaho, ngunit alam ni Liza na sa isang bukas lang ang bintana, mawawala ito. Lumabas ang kanyang ama mula sa kwarto. Itinapon ko na lahat ng gamit ng matandang yon. Mamaya, darating ang magbabakal para kunin yung folding bed. Lumakat si Liza papunta sa study room. Ang kwartong ginawang basurahan ni Ria ay malinis na ulit dahil sa kanyang ama. Ang mahalaman ay bumalik na sa dati nilang pwesto. Ang mesa ay makintab at ang kanyang nga gamit sa pagdidisenyo ay mayos na nakasalansan. Ngayon, mundo mo na to ng buo. Kung gusto mong magpuyat, gawin mo. Kung gusto mong gawing baby room, tumawag kang kontraktor. Huwag ka ng yuyuko at mabuhay kang mayabang. Tandaan mo, laging nasa likod mo si tatay para protektahan ka. Lumingon si Liza, tiningnan ang makulubot sa matang kanyang ama, at bumalik ang tingin sa kanyang nagniningning na study room. Hinubat niya ang kanyang sapatos at tumapak sa sahig. Ang init at tibay ng kahoy ay gumapang sa kanyang mapaa. Ito ang sahig na maingat niyang pinili. Lumakad siya papunta sa kanyang mesa at binuksan ang pinakailalim na drawer. Inilagay niya roon ang kanyang pinakamatulis na espada, ang asul na plastic folder, at nilok ito. Natupad ng maresibo ang kanilang misyon. Mula sa sandaling ito, bawat piraso ng sahig, bawat pader, hanggang sa sikat ng araw na tumatago sa bintana, hindi na kailangang patunayan pang ang anumang resibo. Sa wakas, natakpuan ni Liza ang kanyang sariling liwanag, at sa gitna ng muog na itinayo niya sa pamamagitan ng madugong laban, matatag siyang nakatayo bilang absolutong pinuno na hindi matitinag. Ang kwento para sa araw na ito ay naktapos na. Maraming salamat sa mga tagapakinig na nanatili hanggang sa dulo. Kung nasiyahan kayo sa satisfying na pagtatapos na parang malamig na soda, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at magiwan ng maraming likes sa video na ito. Lubos naming ikagagalak kung magiwan kayo ng tapat at iba't ibang komento sa comment section. Naway lagi kayong malusog at magkaroon ng mainit at payapang gabi kasama ang inyong mamahal sa buhay. Hanggang sa susunod na pagkikita na may mas interesante at kapanapanabik na kwento. Salamat.